ganun, no? Sa kalsada, mausok, masikip at hindi alarma kundi busina ang mistulang pampagising sa umaga. Iyan ang araw-araw na eksenang kinahaharap ng mga driver ng pedicab. Sa gitna ng modernisasyon, patuloy pa rin silang nakikipagsabayan sa padyak ng buhay. Sa makabagong mundo, natalamak ang paggamit ng makinarya. Dumarami na ang inilalabas ng mga nagbibilisang motor at naglalakihang sasakyan. At dahil sa kagustuhan ng karamihan na makaranas ng kaunlaran, tunay nga bang sila ay unti-unti na napag-iiwanan? Dahan-dahang umaandar sa bato-batong kalsada sa Tumana. Ang pag-ikot ng gulong ay parang may sariling ritmo. Kada poste at bahay na nadadaanan, sumisilip ang sinag ng araw. Pagliko sa ampalaya, maririnig mo ang kalaskas ng kadena at pedal. Ramdam mo ang malubak na daan sa upuan. Sa patuloy na araw-araw na pakikibaka, saksi mo ang buhay sa kalsada at ang kwento ng mga taong nakatira dito. Madaling araw pa lang, inihahanda na ni Tatay Fernando ang kanyang pedicab. Sasabak na naman siya sa buhay na puno ng pagsisikap. Bawat galaw ay para sa pang-araw-araw na kabuhayan ng pamilya. Magbuhay naman nun. Pedicab. Isang salita, 7 letra, isang bisikleta at 3 gulong na nagpapaikot sa buhay ng isang tao. Hindi nakikipagkarera at hindi rin nagpapahuli. Sa kabila ng lahat, mas pinipiling maging patas at balanse. Kung tutuusin, ano nga ba ang tingin nila sa kanilang sarili? Ito ay marangal. Limag. Ayan ang lutuan niya sa pinakalaga mo na. Pagpatak ng alauna ng hating gabi, patulog pa lang ang karamihan. Samantalang ito naman ang oras ng pagbangon ni Tatay Fernando upang ituloy ang kanyang biyahe. Kukunin niya ang pedicab niyang nakaparada sa kanto ng ampalaya upang maghanda para sa panibagong araw. Magtitimpla ng kape upang magising ang diwa sa umaga, pampakondisyon na rin ang katawan. Handa na para muling lumaban. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsimula na siyang pumadyak palabas ng kanilang kalye. Habang unti-unting nagigising ang mga tao sa paligid, naghahanap na rin siya ng mga pasaherong ihahatid sa palengke, trabaho o paaralan. Minsan ay tumitigil siya sandali upang magpahinga at makipagkwentuhan sa kapwa pedicab driver.
Ganito ang payak na pamumuhay ni Tatay Fernando. Maagang sinisimulan ng araw at kumakayod upang suportahan ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay para sa babaunin ng kanyang mga anak sa eskwela. Hanggang kaya. Hindi. Kuminsan nga, yung iba hindi na makaya, tumitigil na eh. Opo. Hindi na kaya eh. Lalo pagka yung mga pansoy. Isa lang ang pumapasok sa isip ko nung nalaman kong pumapadyak si tatay para lang may pangbaon ang mga anak niyang pang-umaga, na ang pag-aaral ay isang pribilehyo dito sa ating bansa. Dalawang taon nang pumapadyak si Tatay Fernando dito sa Tumana. Napakaraming hindi malilimutang karanasan, kabilang narito ang mga aral na ibinahagi niya sa amin. Pag di ka nagtiyaga, magugutom ka. Isa ito sa mga salitang pinanghahawakan ni Tatay Fernando upang may maipangtustos sa kanyang pamilya. Bagamat mahirap ang buhay, tinitiyak pa rin ni Tatay Fernando na hindi niya kailanman titipirin sa pagkain ang mga anak niya. Isa rin sa mga aral na natutuhan niya sa kanyang pasada ay dapat napiliin natin palagi na maging mabuting tao. Huwag man lamang sa kapwa at palaging maging matapat. Tunog mababaw man ito sa iba, ngunit para sa katulad niya, ito ang tamang prinsipyo sa buhay upang maging magtagumpay. Hindi para sa pera, kundi para sa pakikipagkapwa. Lalambing may aso doon. Ako makagat kayo. Ay, Tatay Fernando! Gandang hapon po. Dala niya na tayo. Ay po. Okay lang. Saan na po napagawa mo ngayon? Okay lang po ba? Hello po, Tatay Fernando. Okay lang sa kayo? Okay lang po. Parang dumami po kami ngayon. So, kasi kumama po yung mga grupo namin. Siya po yung mag-i-interview. Siya po talaga yung mag-i-interview. Siya po si Gladys po, Bartolome. Si Mina po absent po kasi Carla sa labas.
So, dito na lang po tayo siguro. Okay lang po ba? Dito na lang po sa labas. Siyempre, pupuan eh. Mahirap talaga eh. Okay lang po. Saan ba? Dito na lang po sa labas? Dito na lang. Kuha na lang tayo ng upo. Nantay ka na ng timbangan doon. Wait lang. Kausapin si Karen. Ay, Buong pangalan niyo po. Fernando Omni, Ilan taon na po kayo? 69. Gaano katagal na po kayo nagpe-pedicab? Simula noong 94. 1994. So, Oo. mga mahigit 30 years na po. Kasi dati, hindi naman ako pick-up driver. Mm. Dumating ako rin sa Marikina 1978, galing Bicol. Bakit po kayo napunta dito sa Kaya ako napunta rito, gawa ng yung kapatid ko, nakapangasawa ng taga rito. Ngayon, gusto mo ipakasal. Si babae yung nagrabyado. Pag hindi, pakulong yung kapatid ko. Kaya napunta kami rito. Parang, ano lang, yung, ibang sinisinda ka lang. Yan. Tapos, dito na ako tumagal. Ito na rin ako, nagkaroon ng asawa eh. Dito na ako kayo nagkakilala. Yung kasama ko, doon ko nakakilala yung Tandasora. Bago pa man yun, saan pa ako napanpat eh. Napunta akong Pulilio Island, napunta akong Romblon. Tapos, ano po? Tapos yung pagbalik ko, nag-aaral ako maggawa ng sapatos. Sa patero. Sapatero po. Dati, daming gawaan dyan. Kaya saan ka ma-apply dyan. Ngayon, wala ka na ma-apply dyan. Lalo, yung Marikina mga, ho. lalo yung mga malalaman ng sikat na gawaan dati. Yung Bandolino, GB Shoes. Patero ko. Bakit po kayo naging pedicab driver? Kasi nga, nalipat kami rito sa Tumana. 93. Tapos sabi ko, punta tayo ng pedicab. Sige, sabi nung una ko, sis, member ka ng mga 500 kasi mura lang membership. Tapos nung na-member ako, biyahe na ako nun. Biyahe na ako ng biyahe, sige. Magkano pa lang pamsahe nun? 3 lang. Maliit lang. 1994, maliit lang. Ngayon po ba magkano? Ngayon, habang tumataas, naging 5 piso. Pag makadalawa na sakay, 10 piso. Siguro mga bandang uli naman, iba naman pamunuan, tumaas na uli. Naging 10 piso na isang tao. Yun, doon na kami, medyo ayos-ayos naman kumikita kahit paano sa tiyaga. Kailangan, may tiyaga, sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. Ganun pa man, sapat-sapat lang yung kinikita. Tulad itong pinundar kong pamilya na kumita ko 500, yung 150 baon na nila tag 50. Sila eh. Paano ho yun? Yung pangkain nyo pa po? Uy, yun. Minsan may siniswerte naman. Kabili na naman ako ng paisa-isang yung tagpa 25 kilos na bigas. Kaya matagal-tagal din maubos. Pag walang-wala naman, 1 kilo, yung tingi-tingi lang. Yan ang namin. Tapos, kung ano lang mabili namin ulam dyan. Sa ngayon, kasi mahal na eh. Bili ka ng gulay eh. Yung pangapanahog pa. Imbis na makatipid, doon ka na pamahal sa sahog eh. Magkano ho ba ang kinikita nyo sa isang araw? Sa isang, itong biyahe ko nga ito ngayon. Kumita lang ako ng 400. Napagkakasya nyo na ho yan sa inyo? Kasi naman, kasi bumili na ako ng ulam. Tapos, pagka bumili ako ng ulam, sabi ko, ang ulam natin hanggang hapon na para hindi na tayo magluto. Tipid ba? Kumisa mga bata, pag ginaganaan, gustong kumain. Hinahayaan ko lang mga bata. Yun lang ginagawa ko kasi nagugutom eh. Alam na mapigilin natin ang gusto kumain. Yan ang akin. Basta huwag lang itatapon. Kasi yung bigas hindi natin magagawa. Hindi tayo magawa niyan, kundi ang Panginoon.
Likha ng Panginoon yan. Sabi ko, kaya ingatan natin yung pagkain. Kung kayang ubusin, ubusin. Hindi lalo nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Pandemic. Wala kami, hindi kami kumikita nun eh. Natigil Dito lang kami sa loob. Kung may magbigay ng ayuda. ayuda, yun. Nagbigay ng bigas. Isigaw yung ano rin, or labas yung mga upuan. Nalalagyan ng bigas, bawat madaan may bigas. Bisa nga, nakatanggap pa kami ng bigas na binupukpok mo eh. Pero Hindi namin itinapok kasi. wala Yun eh. choice na. Alam yung ginawa ko sa bigas eh, binilet ko lang yun, malit lang yung pukpok. Binilet ko yun. Isang dami, yung mga 25 pesos yun. Pero grabe po yun yung pandemya. Oo, grabe. Natiis na Kasi- po na ganun Kasi katagal. bawal lumabas. Oo, bawal lumabas. Doon lang po talaga kayo ngayon, umaasa nung panahon yung na yun. miss ko naman na yung lumabas kanina, namamasukat Saan po? sa rekonsolasyon Ano pong trabaho niya? at kasambahay. Saan ba? Ano-ano ang trabaho niya doon? Laba, linis bahay, loto. Yan ang trabaho niya doon. Nung pandemya po, doon lang po siya naka-stay. Hindi po siya Oo, umuwi kami sa inyo. dito. Padadala lang kami pang gato. Kaya ginagawa na, para makatipid kami, kasi hindi ka naman makaano sa ang ginagawa na, bibili kami, dilata na lang. Oo. Kaya laki me, kung ano. Kasi bawal lumabas ng Paano ho yung pag-aaral ng mga anak niyo? Yung Online. Online din. Lahat po ba sila nag-aaral? Oo. Lahat sila nag-aaral sila. Nagulat nga ako, ilang taon din yung pandemic na yun. Tapos, nagulat ako nung isa ko, nasa na pala, grade 6 na, grade 7 na. School na po. Sabi ko, paano nangyari yun? Nung nangyari mo na nag-grade 7, di naman. Parang dumaan lang. Yung pala sa online, pinapakita naman eh. Dati may TV pa kasi kami. Ngayon, wala na kasi masilan TV ngayon, yung flat screen. Silan eh. Ang ganun mo lang, wala na Hindi katulad ng TV may mahaba eh. May likod po. Ngayon walang kwenta eh. Kaya pinanonood ko yung cellphone ko eh. Oo. Kaya sabi ko, tinatanong nga pangalan nito. Sikat. Ang tinatanong niya sa akin kung ano yung pinakamahirap sa buhay. Talagang, yung pinakamahirap sa buhay, wala ka talagang mapagkakitaan. Mabuti nga ako, gumagawa ako ng paraan eh. Pag wala akong may nalabas ko, pag mayroong nagpagawang bahay, doon ako, gawa ko ng bahay. Pag wala na mapagawa, doon ako sa padyang. Doon naman ako sa padyang. Masipag ka lang. Pag tamad ka, wala, gutom talaga. Bata pa nga ako, sabi ng lolo ko, eto si Fernando, tamad ito. Inusgan yung pagkatao ko. Natamad daw ako. Ngayon, nandito ako sa Manila ngayon, Marikina. Hindi ko mahal. Kuya, ako tamad, magugutom ang pamilya ko. Hindi. Ako pa lang. Tatrapaw na ako nung wala pa akong pamilya. Sabi ko, paano ako magugutom? Hindi naman ako babaya. Nakakapaglasing pa nga eh. Dati lasinggo ako eh. Natigil na. Oo, lasinggo ako. Tumigil na ako. Kasi nag-isip na ako dahil wala pa akong may mga kinasama ng yung hirap ko. Hirap, masaya. Kahit na gano'n lang ang buhay. Kasi medyo may pagpagawa. Gawa. Pag wala naman sa padya. Kaya hindi naman totally masisirong sa pang-araw-araw na kailangan. Yun lang. Hindi naman, yun lang talaga. Pagdating sa financial na talagang pangmalaki, wala.
Kahit kaunting. Oo. Naimbento ang pedicab sa Pilipinas noong 1940s at 1950s. Una itong tinawag na hatak tao. Naimbento ito dahil sa abot kayang presyo at ayon pa kay Tatay Fernando ay noong nagsimula daw siya ay 3 piso pa lamang ang bayad noon. Naging daan ito para sa iilang kinapos sa pag-aaral dahil noong kapanahunan daw nila ay malakas daw ang padyak dahil sa murang mga bilihin dati. Ngunit paano nga ba maiibsan ng gutom kung ang dating abot kayang pagkain ay kulang pa para sa pang-araw-araw? Brought to you by Go Hotels by Roxaco Asia. Labing-1 taon at nasa ika-6 na baitang na ang bunsong anak ni Tatay Fernando na si Perlin. Sa murang edad, hindi mo aakalain na ang batang ito ay mulat na sa mundo ng realidad. Gaano nga ba kamahal ang maging isang mabuting tao? Nakapanayam namin si Perlin. Unang tingin mo pa lamang sa kanya ay alam ng inosente ang batang iyon. Walang duda at walang pangamba dahil ang lagi daw itinuturo sa kanya ay maging mabuting tao. May halong lungkot at saya nang maitanong ko sa kanya kung ano ang ipinagpapasalamat niya kay Tatay Fernando. Hindi ko maiwasang matuwa sa kabutihan ng batang ito dahil sa likod ng paghihirap ng kanyang tatay ay hindi niya nakalilimutan ang bawat pagod at puyat na ginagawa nito para sa kanila. Hello. Ano pangalan mo? Perlin. Perlin? Ilan taon yan? 11 pa. Grade? 6 pa. Saan ka nag-aaral? H-bound. So, kamusta ka naman ngayon? Okay. Kinakabahan ka ba? Ay, sige, wag kang kabahan kasi para isipin mo, nagkakwentuhan lang tayo. So, ako si Ate Gladys. And nakausap na namin nung nakaraan si Tatay Fernando. And para to sa documentary namin. So, kamusta sa bahay niyo? Okay. Si Tatay Fernando, kamusta siya bilang tatay sa iyo? Okay. Maayos. Maayos. Na susuportahan naman niya kayo? Sa pag-aaral niyo, Okay. okay lang. Ilan kayo magkakapatid? 3. Pang-ilan? 4. 4. Pang-ilan ka din? Pinakabunso. So, so, ano yung pinakamagandang nagawa para sa'yo ni Tatay Fernando? Nasuportahan niya po kami sa pag-aaral. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Police. Bakit pulis? Para po makakaling na isip. Ano yung, proud ka ba sa magulang? Bakit? Kasi po ginagawin niya po kami. Hindi ka ba parang nalulungkot na sana parang yung bahay na ayos. Hindi ka naman. Parang kontento ka naman. So, Kasi po magkakasama po kami. basta magkakasama kayo, okay sa'yo. Anong pangarap mo para sa tatay mo? Maka-ayaw po kami sa kaya. Sa tingin mo ba okay lang? Parang
okay lang yung trabaho niyang pagpapadyak. Hindi sa pwede ka. Bakit? Natutustusan niya po yung pag-aaral. Mami, sa ano, yung nag-cancel. Swimming ko. Nag-swimming? Saan kayo nag-swimming? Sa may Batangas. Kasama niyo yung buong pamilya niya. Hindi naman po, pero masaya po. Si tatay lang ang kasama niyo. Paano maging tatay sa inyo si tatay Fernan? Mabait po. Mabait. Dinidisiplina niya kayo? Ah. Ano yung parang pinaka-hamon na naharap, problema? Sa Ano po? Yung nagkaroon din ko. COVID. Sa tingin mo ba okay lang, parang okay lang yung trabaho niyang pagpapadyak? Hindi sa pwede ka. Bakit? Natutustusan niya po yung pag-aaral namin. Sa mga kapatid mo naman, kumusta yung relasyon niya sa isa't isa? Okay lang. Yung kuya mo, yung kuya niya, yung trabaho na. Hindi ko baka din. Sino nagbabantay sa inyo kapag wala sa Sino nagbabantay? Kayo lang din? Opo. Ano yung Hello. minsan ba napapatanong ka na lang bakit sa ganitong impact? Dahil nagpapasalam. Pero kung sa ako, ano na lang yung pangarap mo para sa sarili? Sana po maahon sa kaya. Sige. Ano yung aral na natutunan mo mula kay Tatay Fernando? Aral. Ano po, huwag po maging masama. Bakit kaya? Bakit? Minsan po, nag-away po kami. Ni mga kapatid ko po. Anong tinuturo niya sa inyo? Huwag daw po mag-away. Kasi masama yun. Dapat, mabait lang tayo. Matulungan siya? Gusto mo matulungan siya? Paglaki po. Paglaki mo? Pag naging polis ka na? Anong nararamdaman mo kapag nakikita mo si tatay mo na umuwi tapos pagod? Lungkot. Anong mga naiisip mo nun? Anong naiisip mo? Na pagod po siya dahil sa Si mama mo, kumusta naman siya? okay naman po. Anong trabaho niya? Katulong po. Pero, umuwi siya araw-araw sa iyo. Anong oras siya pumapasok? Maaga po. Tapos, gabi na siya nakaka-uwi. Anong pakiramdam kapag parehong wala yung magulang niya, tapos kayo lang nandyan? Okay lang po kasi magkakasama lang po kami ng kapatid. Tapos, yung kuya niyo, nagtatrabaho na rin. Opo, catering. Sino nagbabantay sa inyo kapag wala sila? Sino nagbabantay? Kayo lang din? Opo. Ano yung ano pa ba? Minsan ba napapatanong ka na lang bakit sa ganito kayo napunta? Or hindi naman? Dahil nagpapasalamat ka na sa kanila. Ano na lang yung pangarap mo para sa sarili mo? Sana po makaahon sa kaya. Sa kanila. Tapos, anong pangarap mo para sa pamilya mo? Sana po magtas lang po kami araw-araw.
Tinuturuan ba kayo ni tatay na magdasal? Opo. Anong sinasabi niya sa inyo? Lagi po kami nag-asa din kami. Pag pumatulog. Gusto mo ba na makapagtapos ka muna o gusto mo matutulungan na silang magtrabaho? Makapagtapos po muna. Bakit? Kasi po kailangan po makapagtapos. Pag hindi po kami makapagtapos, Sige lang. Nakapanayam din namin ang opisyal sa OPSS TSRU na si Sir Matthew. Anya, binibigyang suporta naman ng lokal na pamahalaan ang bawat poda sa Marikina. Ito man ay maging sa sektor ng pangkalusugan, pampinansyal o pangkabuhayan. Bagamat nasa yugto na tayo ng modernisasyon, patuloy pa raw ang pag-aaral nila kung papayagan nila ang ilang e-bike na maging alternatibo sa mga pedicab. Gayunpaman, malaki umano ang pagpapahalaga nila sa bawat pedicab driver dahil sila ang mga pursigidong naghahatid sa bawat commuter upang makarating sila ng ligtas sa kanilang paroroonan. Hey, ako si Matthew Angelo Bartolome. Ako yung designated admin officer dito. So, in terms in years of service sa transport irrigation, meron ako 11 years dito sa city. No? Isa sa trabaho dito, nag-umpisa ako sa trabaho bilang technical officer ng transpo. Sa regulation namin dito, sa opisina, ang ginagawa namin, nare-regulate namin all modes of transportation, particular sa tricycle, pedicab, jeep, tsaka UV Express. So, including terminal nila, the driver itself, the units, and policies, guidelines sa conduct nila ng service dito sa Marikina. Pagka may mga concern sila through their presidents, officials, so in a way na pwede sila nagpapadala ng sulat dito or actual interaction namin sa kanila pagka bumababa kami sa mga terminal nila. And then pagka may mga seminars, lahat ng mga kanilang mga concerns, suggestions, mga problema, aming kinukuha yun at ginagawa ng mga programa na makakatulong sa kanila. Dahil kanina po nandito yung president ng Pedicab sa IRC. Ano po ba ginagawa? Okay, ganito yan. So syempre, bilang mga driver, hindi naman lahat sila nakapag-aral na mataas. Kung iba dyan, nasa level sila ng elementary lang, kaya nga pedicab lang yung dinalalayan nila. So, it is the reality. Yung iba niya, mga taga-probinsya pa talaga na talagang sumubo, mga sada dito. So, syempre, sila, ang concern nila dito kanina, is unang-una, yung sa paggawa nila ng bylaws nila. Bawat asosasyon kasi dito, ng transportation is guided ng kanilang mga bylaws. Yun yung pinaka-gobyerno nila sa loob ng kona nila. Ang tawag sa mga liupo ng pedicab dito, pedicab operators and riders association. So yung kota nila, may concern sila. So kahit yung mga internal na nilang concern, for example yun, mga problema nila yun sa loob na samahan nila. Na kung tutusin, hindi yung pwedeng intervenan ng government kasi sila bilang ODA ay private in nature. Kung ano yung policies nila, ano man yung pinatutupad nila, labas ang gobyerno doon. Pero dahil nga sa level na kanilang pag-understand at saka ng pakikipag-utang ng kanilang ginagawa, hindi nila makamit yun. Pupunta sila dito para humingi ng tulong, consultation, kung paano ba namin sila matutulong gumawa ng draft, ng bylaws, mga proseso sa pagsususpende ng kanilang mga miyembro. Balikan natin ang datos ng Marikina City noong taong 2018. Sa kabuuang 437 rehistradong pedicab, nasa 426 na lamang ang ating mga rehistradong pedicab. Ito ay nagsisilbing patunay na sa kabila ng mga panibagong transportasyon, hindi nawawala
ang halaga ng bawat padyak. Tingnan natin ang sigasig sa IVC o Industrial Valley Complex, kung saan umakyat na sa 86 na units at ang katatagan naman sa Tumana na may 124 na padyak sa kalsada. Ang bahagyang pagbabago ng mga numero ay hindi lamang basta estadistika. Ito ay nagiging simbolo ng ating pagsabay sa agos ng panahon nang hindi bumibitaw sa marangal na pinagkakakitaan. Sa bawat kalsada ng ating nadadaanan, hindi natin napapansin na may mga taong tahimik na pumapadyak. Sa likod ng lahat ng ito ay sana'y patuloy tayong maging mabuting tao, marangal at naninindigan. At sa patuloy na pag-usbong ng modernisasyon, sana ay patuloy pa rin tayong magkapit-bisig upang suportahan ang isa't isa. Sa daigdig nating kay bilis gumalaw, huwag nating talikuran kung saan nagsimula lahat. Naway maging katulad tayo ni Tatay Fernando, plaka 86, patuloy na naglilingkod sa kabila ng makabagong mundo.